alam po ninyo, yung sinasabi, hindi naman dahilan na may rally, lusubin ng Malacanang na para pahintuin ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang programa. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ka dapat pumunta ng Canada. Maraming suliranin ng bansa na dapat mong asikasuhin dito sa ating bayan. Nariyan ang nangyari dahil sa General Santos na hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan. Nilinaw ng Malacanang na walang nakitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pang ipagpaliban yung kanyang pagbisita sa Canada sa kabila ng rally at may assessment naman ng palasyo sa naging EDSA rally na Iglesia ni Cristo. Narito ang ulat ni Cresilyn Catarong. Ayon sa Malacanang, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan para sa transparency at accountability na isinusulong sa isinagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sa palace briefing nitong Miyerkules, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi isinasantabi ng Pangulo ang panawagan para sa pananagutan dahil ito rin ang isinusulong ng kanyang administrasyon. Aniya, patuloy na pinatitibay ng pamahalaan ang mga hakbang para sa transparency at accountability kabilang ang pagpapaimbestiga sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan. Tumanggi naman si Castro na magkomento sa usaping may kaugnayan kay Senador Rodante Marcoleta. Ipinaliwanag niyang nasa jurisdiksyon ng Office of the Ombudsman ang reklamong inihain laban sa senador at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Dahil dito, nilinaw ng Malacanang na walang nakitang dahilan ang Pangulo upang kansilahin ang kanyang pagbisita sa Canada. Sa kabila ng mga usap-usapang may banta ng destabilisasyon, kasabay ng mga kilos protesta sa Metro Manila. Ayon pa kay Castro, matagal nang nakatakda ang biyahe ng Pangulo sa Canada at bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Kasabay nito, sinabi ni Castro na iginagalang ng administrasyon ang liderato ng Iglesia ni Cristo. Aniya, wala ring nakikitang dahilan ang pamahalaan upang maniwalang ang INC ang magiging nasa likod ng anumang tangkang destabilisasyon. Idinagdag pa niya na layunin ng pagbisita ng Pangulo sa Canada na lalo pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan ding mabubuo ang ilang formal frameworks of cooperation at iba pang kasunduan sa mga larangan ng enerhiya, turismo, natural resources, trade and investment, labor and immigration, at culture and arts. Nakatakda rin ng Pangulo na dumalo sa iba't ibang business meetings at private sector engagements. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Yan nga, Atty. Sal, tuloy nga nasa Canada na ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong inyong masasabi sa pahayag ng Malacanang? Masyadong makati ang paa ng Presidente Marcos Jr. Talagang hindi niya mapigilan na hindi siya maglakbay at mag-enjoy. Kaya alam po ninyo, yung sinasabi, hindi naman dahilan na may rally, lusubin ng Malacanang na para pahintuin ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang programa. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ka dapat pumunta ng Canada. Maraming suliranin ng bansa na dapat mong asikasuhin dito sa ating bayan. Nariyan ang nangyari dahil sa General Santos na hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan. Marami pa rin nagre-reklamo na kulang ang pag-aasikaso sa kanila. Nariyan ang pagtaas ng bilihin. Hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang kawalan ng mga bahay, ng mga taong walang bahay, walang lupa, ang pag-aaral ng taong bayan na dapat ay libre ang pangangailangan sa kalusugan, medisina, mga doktor, ospital, ang infrastructure, ang daming problema ng bansa. At yung rallying yan, precisely, kaya nagrarally yan, ay nagre-reklamo sa iyo, Mr. President. Bakit ba hindi mo maintindihan? Bakit ba nagmamaang-maangang ka? Binihan ka pa. Nagbubulag-bulagan ka pa. Yan ang problema, kaya nga nagrarally na yan ng taong bayan eh. Kailangan ay tingnan mo na ang katotohanan. Nakabulagta na nga sa harapan mo eh, di mo pa nakikita. Masyado matango sa ilong mo.
Ayan. At meron nga nagsasabi, Attorney Sally, na dapat nga sana kung pwede pagpaliban na lang yung ano niya, pagpunta niya doon. Kasi nga marami ngang dapat na pagtuunan ng pansin dito sa ating bansa. Pero syempre hindi natin sila mapipigilan at ang taong bayan na bahala nang humusga sa kanyang ginawa, hakbang. At sa ibang balita, Attorney Sal, habang hinintay natin si kapartner Jason sa linya, ay nanindigan ng Office of the Ombudsman na transparency at accountability rin umano yung kanilang isinusulong sa gitna nga ng planong paghahain ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ay kasabay ng isinagawang peace rally na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Si Margot Gonzalez sa balita. Matapos ihayag ni Ombudsman Boying Rimulya nitong araw ng Lunes sa plano magsampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo, nagsagawa ng peaceful rally sa EDSA ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa mga mensaheng nakasulat sa kanilang mga placard ang nag-imbestiga sa nagawan, ang igaganti ay kulungan, at ang korap, kinakanlong, ang nagbubunyag, ang kinukulong. Nakasuot din ang mga nagtipo ng puting t-shirt na may nakasulat na transparency, accountability. Nagbigay naman ng reaksyon ang Office of the Ombudsman sa naturang rally. Ayon sa Ombudsman, transparency at accountability rin ang kanilang sinusulong at walang sino man ang sasantuhin sa pagpapatupad ng batas. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa. Ang problema nga, pagka minimal na landas, kinakailangan tayong magpakita at itupik ang landas na bumabulok to. Kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Nanindigan ng Ombudsman na may batayan ng planong kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 milyong donasyon noong 2025 elections at sa hindi umano nito pagdeklara ng naturang halaga sa kanyang SALN at SOSE. When you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Dagdag pa nito, kahit hindi public funds ang tinanggap na donasyon, maaari pa rin umano itong pumasok sa plunder kung pasok ito sa mga elementong nakasad sa batas. Yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder. Sa panig naman ni Marcoleta, naniniwala itong bending dalo ang ginagawa ng Office of the Ombudsman. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Bilang tugon, sinabi ng Office of the Ombudsman na karaniwan na umanong depensa ng mga public official ang sabihing sila'y pinupolitika o inuusig kapag naharap sa mga kaso. Maraming kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan, yan po talagang nagiging sagot nila na pinapersecute sila, na it's about politics. Hanggang ngayon ay wala pang tiyak na araw kung kailan ngayong linggo ihain ng kaso laban kay Marcoleta. Samantala, nanindigan ng Office of the Ombudsman sa pagpili kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang state witness sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang maaring maging testimonya ni Bunoan sa pagbuo ng mga kasong isasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, nilinaw nilang ang pagiging state witness ni Bunoan ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng korte. We will ask for the discharging or we will ask for him to be excluded, but ultimately it will be up to the court to do that. And if it doesn't approve?
then there's nothing much we can do. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marie Gonzalez, SMNI News. Ayan, Attorney Sala, tuloy pa rin daw umano yung pagsasampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng mga ginagawang pagkilos ng INC, Attorney Sala. Ano pong inyong masasabi dito? Regardless yung pagkilos kung meron o wala, hindi yan ang punto de vista. Ang issue ay selective justice na tinatawag. Kung may kaso, mag-file ka. Ang problema nga, pinipili, kaya nga selective eh, pinipili mo lang yung dinidemanda mo. Ang dinidemanda mo lang, dyan sa Ombudsman, sa DOJ, yung turo nakakampi nyo, gaya ni Martin Romualdez, ni Presidente Marcos Jr., ni Saldico, at kung sino-sino pang mga kongresista, mga senador. Hindi nyo nga pinapailan ng kaso eh. Kaya nga yun ang reklamo, selective justice. Namimili kayo. Kaya nagagalit ang tao. Kaya nagpupunta sa kalsada, nagpuprotesta. Yun ang punto roon. At marami nga nakakapansin nga, Attorney Sala, dahil nga yung time na pumunta sa or pumanig na sa majority itong si Senator Joel Villanueva ay parang nag-iba nga yung pahayag din ni Ombudsman Remulla. Nung nagsabi siya na baka hindi siya satisfied sa ginawang investigasyon ng DOJ. Eh siya namumuno ng DOJ na nag-imbestiga nun eh. Hindi siya kontento sa sarili niya. Ayan.